makikita nyo, sa kabila ng tinagal-tagal ng panahon mga kababayan, at sa kabila ng mga pagtanggi ni Garma noong mga nakaraang hearing, kahapon po sa Quadcom, talagang napilitan ng magsalita etong si Garma at ilahad mga kababayan lahat ng nalalaman niya patungkol po sa nangyari na war on drugs ng Duterte administration. So ngayon, pakinggan po natin itong nakita nating balita galing po sa UNTV News. Sabi po dito mga kababayan, Garma nag-iba ang tono sa pagbasa ng kanyang sinumpaang salaysay sa Quadcom hearing. Kasi nga mga kababayan, maraming nailabas, maraming naibulgar etong si Garma na kung saan mga kababayan, kahit si Bongo at etong si Bato de la Rosa mga kababayan ay sangkot po talaga ng malaki doon sa madugong pakikipaglaban nila sa ipinagbabawal na bato na ang tinamaan lang ay yung mga pobre na kababayan po natin. So ngayon, pakinggan po natin itong balitang ito. Sa ikatlong pagharap sa House Quadruple Committee o Quadcom ni Royina Garma, dating Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO General Manager sa ilalim ng dating Administrasyong Duterte at isang retired police colonel. Inihayag nito ang kanyang mga nalalaman sa war on drugs ng nakalipas na administrasyon sa pamamagitan ng isang sinumpaang salaysay. Anya noong May 2016, tinawagan siya ni dating Pangulong Duterte at inutusang makipagkita sa kanya sa bahay nito sa Doña Luisa, Davao City. Ayon kay Garma, pinaghahanap siya ng dating Pangulo ng may... Biruin nyo kung iisipin yung mabuti, di ba pinapunta siya dun sa bahay, inutusan itong si Garma, nakitain na itong si Duterte dun sa bahay ni Duterte mga kababayan. So malaki din ang posibilidad na yung sinasabi ni Montolfo about po dito kay Duterte at dito kay Garma, totoo po talaga. Kasi unang-una, mismong inamin na nga ni Garma na minsan ipinapatawag siya nitong si Duterte at nakikipagkita sa kanya dun sa bahay ni Duterte mismo mga kababayan upang ipag-utos yung patungkol po dun sa pagsasagawa nila ng madugong pakikipaglaban or pagpaplano nila ng madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. May kakayahang magpatupad ng Davao model na war on drugs sa buong bansa. During our meeting, he requested that I locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale. Grabe no? Replicating the Davao model. Yung kanilang pinaggagawa sa Davao mga kababayan kung paano nila puksain yung mga maliliit na user at maliliit na pusher ng ipinagbabawal na bato, isinagawa din nila sa buong Pilipinas mga kababayan. Kung ano yung diskarte ni Duterte sa Davao, yun din yung ginawa nila sa buong Pilipinas. Kaso nga lang, ang pinakatinamaan talaga, sala dun sa mga kaaway ni Duterte at kalaban sa politika, yung mga maliliit nating kababayang Pilipino, yun talaga mga kababayan, ang pinakatinamaan. At mamaya malalaman ninyo ang dahilan kung bakit nga ba kahit yung maliliit nating kababayang Pilipino, hindi po nakalampas sa pagtumba-tumba noong panahon ng Duterte administration. Yun pala mga kababayan, yung sinasabi natin nung nakaraan about sa kota-kota system reward money, totoo po pala talaga. Hindi po pala talaga fake news mga kababayan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. The Davao model referred to the shifting system involving payment and rewards. Bate kay Garma, ang upperclassman niya sa PNP Academy na si Eldilberto Leonardo, nooy Davao Region Criminal Investigation and Detection Group Chief, ang inirekomenda niya kay dating Pangulong Duterte para sa nationwide war on drugs. Leonardo subsequently informed me that he had prepared a proposal routed to Bongo. Kita nyo? Yan, kasama ang pangalan ni Bongo mga kababayan. Kaya wag na kayong susuporta sa mga nagbabalik na kandidato na may mga bagahe, mga kababayan. Kasi tingnan nyo naman, nabanggit ang pangalan ni Bongo dyan. Diba, patanggi-tanggi pa sila nung una. Ngayon, eto, yung kanilang mismong pinag-utusan, mga kababayan, ang mismong naglalaglag po sa kanila. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Outlining the task force which would encompasses Luzon, Visayas, and Mindanao. Diba? Dagdag pa nito, si Leonardo umano ang nagdedesisyon kung sino ang isasama o tatanggalin sa listahan ng drug person. Etong si Leonardo, nag-resign na to mga kababayan sa Napolcom. Parang ang pagkakaalam ko, nagbitiw na po ito bilang commissioner ng Napolcom mga kababayan. Kasi nga sumabit siya dito po sa madugong pakikipaglaban nila sa ipinagbabawal na bato na nakalabag talaga sila ng karapatang pantao. Ano po? Anyway,
wala na po siya, hindi na po siya commissioner ng NAPOLCOM kasi nagbitiw na po siya. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Personalities. Siya rin ang nagre-report kay dating Special Assistant to the President at ngayon Senador Bongo tungkol sa mga individual na nasawi sa police operations. Yan! Leonardo had the final authority to determine who would be included on the list of drug personalities and to classify their threat levels. Kaya dapat mga kababayan, sa totoo lang, dapat ang unahin talaga ng ICC etong si Duterte, si Bongo at yang si Bato de la Rosa, kasi sila po talaga yung maiituring mga kababayan na pinakaulo mismo ng madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. Kita nyo ha, tatahi-tahimik lang si Bongo pero kita nyo sangkot pala siya dyan. Sa kanya pala inire-report nitong si Leonardo mga kababayan etong mga bilang ng nasawi sa kanilang pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. Ibig sabihin, malaki talaga yung partisipasyon nitong si Bongo sa paglabag ng karapatang pantao, mga kababayan, dyan sa extrajudicial killings na pinaggagawa po nila. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. As well as the discretion to remove individuals from the list. Bukod dito, kinumpirma rin ni Garma ang pagkakaroon ng gantimpala sa anti-drug war ng Yan! Duterte administration. Aabot umano sa hanggang 1 million pesos ang halaga ng reward, depende sa uri ng anti-drug operation, kabilang na ang pagkapaslang sa isang suspect. Diba? May amount po, Mr. Chair, from what I understand, starting 20,000 to 1 million. But I'm not familiar sa mga bracketing po. Ayon kay Garma, naging emosyonal siya sa pagbabasa ng kanyang salaysay dahil natatakot siya para sa kanyang seguridad, gayon din sa kaligtasan ng Bato de la Rosa, ngayon mo sabihin, Senator Bato de la Rosa, ngayon mong sabihin malinis ka at wala kang ginawang kasalanan. Ngayon mo sabihin na puro paninira lang, etong mga pinagsasasabi dito ni Garma. Imposible naman mga kababayan na nagsisinungaling yan si Garma. Baka sabihin na naman ng mga DD-shit, pinilit yan. Kaya naman mga kababayan, nagsasalita yan si Garma ngayon kasi unang-una sukul na siya. First hearing, second hearing mga kababayan, na umattend siya, sukul na po agad siya. At alam na may ugnayan talaga siya dito kay Duterte at possible na malaki ang nalalaman niya dyan po sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, inilabas niya lahat mga kababayan at nabanggit ang pangalan ni Bongo at ni Bato de la Rosa. Kaya yung mga kababayan natin Pilipino, pagdating ng eleksyon, dapat maging matalino na kayo. Huwag na kayo magbabalik sa Senado at magluluklok ng mga ganyang klase ng tao. Alam niyo kung bakit? Kasi gagamitin lang ang Senado para pagtakpa ng kanilang mga sarili. Mga kababayan, di umano. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. kanyang mga mahal sa buhay. Gayunman, nilinaw nitong walang pumilit sa kanya at sarili niya itong desisyon na halos 1 linggo niya ring pinag-isipan. Yeah, I realize the truth will always set us free, Mr. Ama! Chair. And at least I will be able to contribute if we really want to make this country a better place to live and for our children. I think we have to do something para maibalik po yung trust sa PNP, magkaroon po ng reform sa PNP, and yung tiwala po ng mga tao, whether victims of criminals sa gobyerno. Humingi rin ng tawad si Garma sa mga kaanak ng mga biktima ng EJ case sa anti-drug war ng nakalipas na administrasyon. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So ngayon mga kababayan, maliwanag naman na inilathala lahat nitong si Garma yung nalalaman niya about po dun sa madugong pakikipaglaban ni Digong sa ipinagbabawal na bato, at pinaka na-highlight na pangalan dyan, pangalan po ni Bongo. Kasi kay Bongo daw dumadating, kay Bongo daw ipinapasa yung mga bilang ng nasawi sa kanilang hakbang kontra ipinagbabawal na bato na ang karamihang binawian ng buhay yung mga kababayan po nating maliliit na Pilipino. Ano po ngayon mga kababayan, bakit nga ba sunod-sunod yung binabawian ng buhay mga kababayan nung panahon ng Duterte administration buhat nung nag-announce sila ng madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato? So dahil po yan dito mga kababayan, hindi lang gaanong na-highlight dun sa sinabi ni Garma kanina, dun sa balitang pinanood natin, pero napakaliwanag kasi dito mga kababayan, ayon po dito sa Abante TNT, tunay na tabloidista. Sabi po dito mga kababayan,
police killer tiba-tiba sa Duterte War on Drugs. Bakit tiba-tiba mga kababayan? So sabi po dito, nagkakahalaga umano ng 20,000 hanggang 1 million ang nakukuhang reward ng mga pulis na nakakapatay ng drug suspect noong panahon ng War on Drugs campaign ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi pa dito, sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara de Representantes, tinanong ni Kabataan Representative Raul Manuel si dating Philippine Charity Sweepstakes Office o itong PCSO General Manager Rowena Garma kaugnay ng reward system. O, ibig sabihin may reward system nga mga kababayan. Eto, basahin pa natin. Sabi pa dito mga kababayan, sinabi ni Manuel na nakakatanggap ito ng mga impormasyon na ang reward ay 50,000 hanggang 1 million depende sa laki ng itinutumba. Sabi pa dito mga kababayan, Mr. Chair, I am not familiar sa specific amount but true, there's this amount per level. Sabi ni Garma. Sabi pa dito, I think Edelberto Leonardo can explain po kung yung specific amount, baka nagkakamali po ako or baka magkamali po ako. Dagdag pa ni Garma. Sabi pa dito mga kababayan, ayon kay Manuel, 50,000 ang reward sa bawat maiitumba na street drug suspect hanggang 100 kung big time drug suspect. 300,000 naman hanggang 500,000 para sa narco-cops at politician at 1 million sa mga drug trader, manufacturer at saka yung mga financer mga kababayan. Sagot naman itong si Garma, eto daw, from what I understand, starting 20,000 to 1 million, but I'm not familiar sa mga bracket po. Ibig sabihin mga kababayan, kada may itutumba nung panahon ng Duterte administration ng mga kababayan po nating Pilipino, kumikita yung pulis. Di umano, mga kababayan ha, nung panahon ng Duterte administration, kaya sunod-sunod na lang ang binabawian ng buhay mga kababayan at kahit yung inosente, yung walang kaalam-alam at hindi nauugnay at hindi gumagamit ng ipinagbabawal na bato na iitumba tapos pinapasakan, nilalagyan sa bulsa ng ipinagbabawal na bato tapos hahagisan ng armas at papalabasin, di umano ng laban. Mga kababayan, kaya kung titingnan natin, kahit sino po talaga, lalo na kung ikaw ay malaki ang pangangailangan at ikaw ay nagigipit at napipilitang sumunod sa nakakataas, wala kang magagawa kung hindi sundin ito mga kababayan. Wala kang magagawa kung hindi gumawa ng masama nung panahon ng Duterte administration. Kahit walang kinalaman sa ipinagbabawal na bato, kakailanganin mong itumba kasi nga merong reward money. Merong kota-kota system at may reward system mga kababayan. Ayon po dito, magkano? 20,000 per naiitumba mga kababayan. Pagka maliliit lang na kababayan natin Pilipino, kasi ang sabi nga dito, kapag ka maliliit, 20,000 mga kababayan. Pero kapag ka yung medyo nasa narcolis na, mga politician, 500,000 yung presyo. Pero kapag ka naman mga kababayan, yung medyo small time, big time lang, nasa 300 yung patong sa ulo. Kapag ka itutumba nung panahon ng Duterte administration. So sabi pa dito, basahin pa natin. Ito pa daw mga kababayan, naalala ni Manuel ang testimonya ng 2 convict na pumatay sa 3 Chinese national na nakakulong sa Davao Prison and Final Farm noong 2016. Level 4 sila kaya 1 million per head. Sabi ni Manuel. Sabi pa dito, kinumpirma rin ni Garma na may involvement si Senator Bongo sa madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. Sa aking understanding, it will appear Mr. Chair kasi siya ang minimit ni Leonardo. Sabi nito, sinabi ni Manuel na naging ganado ang mga pulis na magtumba dahil mayroong reward. Kahit sino naman, mga kababayan, lalo na pag kailangan mo ng pera, gaganahan kang magtumba. Di umano, lalo na kung may reward. Eto, yung 20,000 nung panahon ng Duterte administration, malaking bagay na yan. Di lalo pa kaya nung nagkaroon ng pandemic. Mga kababayan, di ba mapipilitan ka talagang gumawa ng hindi maganda? Kasi nga, unang-una, malaki yung reward. Lalo na pagka ang binira mo, ang itinumba mo, high profile at isang politician, talagang magkakaroon ka agad ng kalahating milyon nang walang kahirap-hirap. Mga kababayan, ano po sasabi pa dito? Basahin pa natin. Eto pa daw. Kaya pala naman ganado yung mga sangkot na mga pulis na nakipag-neutralization, talaga ang layunin ay magtumba ay dahil ganun pala kalaki ang reward
na kanilang makukuha. Dagdag pa ni Manuel. Kaya kahit sino talaga mga kababayan, kung iisipin po natin, kahit inosenteng tao nung panahon ng Duterte administration, binabawian ng buhay. At minsan nga mga kababayan, kahit binawian na ng buhay, ginagawan pa ng maling kwento para lumabas na masama. Binawian na nga ng buhay yung mga maliliit na kababayan po nating Pilipino. Ang nangyari pa mga kababayan, sinira pa yung pangalan. Ganon katindi. 'Di ba? Dahil nga mga kababayan, merong reward na 20,000 per head kung maliliit na mga tao lang. Yung 20,000, napakalaking pera na noon, napakalaking bagay na noon. Marami ka nang mabibili doon kahit papaano. Kaya kung titingnan natin mga kababayan, ang naging resulta lang naman ng madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato ng Duterte administration, ang pinakatinamaan lang talaga dyan yung mga kababayan po nating Pilipino at yung mga mayor na inosente. Mga kababayan, hindi ko naman nilalahat, hindi ko naman ipinagtatanggol yung ibang mga mayor na kaya itinumba kasi may ginawang kasalanan. Ang inaano kasi natin dito, marami pa ring mga mayor, mga politician na itinumba nung panahon na yon na hindi naman talaga related sa ipinagbabawal na bato at inilagay lang dun sa narco-list nitong si Digong na imagination lang niya. Mga kababayan, di umano. Kaya kung iisipin po natin, ang pinakakawawa talaga na tinamaan talaga dyan, yung mga inosenteng tao at yung mga kababayan nating Pilipino na hindi naman related sa ipinagbabawal na bato. Kasi nga, malaki yung reward money, umaabot ng 20,000 hanggang 1 million pesos mga kababayan. Pero, eto yung pinakamatindi dyan. Itinanggi po yan ni Bato de la Rosa, yung paratang na yan, na mayroon pong reward money. Eto kahit naman hindi sabihin ni Garma yan, mga kababayan, sa totoo lang, kahit hindi sabihin ni Garma yan, kahit hindi ibulgar ni Garma na mayroong reward money, dati pang pinag-uusapan yan. Kasi nga kung matatandaan nyo, dati pang topic, dati pang usapin, yung kota-kota system. Dati pang pinag-uusapan yung mga reward money na yan, kaya sunod-sunod yung mga pagtumba, mga kababayan. Pero hindi natin minamasama yung ating mga kapulisan kasi nga, biktima lamang po sila ng pagkakataon nung panahon na si Duterte pa ang presidente. Kasi nga mga kababayan, may mga lumalabas na balita na kapag ang isang pulis ay hindi sumunod sa nakakataas, sala sa irresyapol ka, baka marilib ka sa pwesto. Kaya kahit sino talaga mga kababayan, lalo na pagka may binubuhay na pamilya, mapipilitan talagang gumawa ng hindi maganda. Mga kababayan, taliwa sa kanilang sinumpaan na tungkulin. Lalo na kung meron pang pera na involve, mga kababayan. Ano po? So ngayon, eto pong nabanggit dito na 20,000 hanggang 1 million na reward money dun po sa mga makakapagtumba, sa mga pinaghihinalaan na gumagamit ng ipinagbabawal na bato, mga kababayan, itinanggi po yan ni Bato de la Rosa. Sinabi niya na wala daw pong katotohanan na mayroon daw po talagang reward money nung panahon na siya pa ang PNP chief. So ito, pakinggan po natin. Galing po dito sa Teleradyo, mga kababayan, etong balitang ito. Ano po, so i-play na po natin, i-credit po natin sa kanila. Hindi po yan natin, hihiramin lamang po natin. Ano po, so eto. Samantala, wala umanong alam si dating PNP Chief at ngayoy Senador Ronald De La Rosa sa umano'y reward system para sa mga pulis sa mga anti-drug operation noong panahon ng Administrasyong Duterte. Sinabi ni De La Rosa sa ABS-CBN News na wala siyang pondo para sa sinasabing reward system noong siya pa ay hepe ng PNP. Wala daw pondo, mga kababayan. Etong si Bato de la Rosa, doon daw po sa mga reward system. Nung siya daw po ang PNP chief ng PNP. Sinasabi ba ni Garma na sa iyo galing yung pondo? Hindi naman sinabi ni Garma na galing kay Bato de la Rosa yung pondo. At saka mga kababayan, kung iisipin nyo, di ba, nung nagsalita itong si Garma, ang sinasabi ni Garma, yung pinagbabalitaan nitong si Leonardo ng mga bilang ng nasawi, hindi naman si Bato. Kung hindi si Bongo, mga kababayan. Kaya nga kung titingnan natin, di ba, since etong si Duterte yung nag-implement nung pakikipaglaban or madugong pakikipaglaban nila sa ipinagbabawal na bato na kung saan itinulad nila sa pamamaraan nila dyan po sa Davao, mga kababayan, ibig sabihin meron pa silang kasamahan na mismo talagang nagpipinance, mga kababayan, or aprobado nitong si Duterte yung pagbibigay ng reward dun po sa ating mga kapulisan na makakatuges or makakasawi, mga kababayan, makakapagtumba na mga kababayan po nating Pilipino. Hindi naman sinasabi ni Garma dun sa kanyang inilabas na kay Bato de la Rosa galing yung pondo. Ang sinasabi dito ni Bato de la Rosa, walang katotohanan daw yun kasi wala naman daw siyang pera
na pangbigay. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Naniniwala din ang senador na hindi kailangan ang naturang sistema lalo't tungkulin ng bawat pulis na tiyaking ligtas ang kanyang lugar mula sa droga. Dagdag pa ni De La Rosa, wala rin siyang alam sa motibo ni dating Police Colonel Royina Garma sa pagsisiwalat sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara. Matatanda ang sinabi ni Garma. Alam nyo kung tutusin, kung matatandaan nyo nung mga nakaraang buwan, ilang buwan na ba nakakalipas nung tinalakay natin, yung patungkol dun sa pagsasalita ni Baste, mga kababayan, na magsasagawa siya ng madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato, katulad ng pamamaraan ng kanyang tatay, na kung saan ilang araw pa lang yung nakakalipas, 5 na agad yung naitumba. Kung maaalala nyo, di ba natalakay natin yung video nitong si Top 1. Ano yung sinasabi ni Top 1, mga kababayan? Darating yung time na magkakalaglagan. Darating yung time na hindi ka mapuprotektahan nung sinasanto nila o sinusuportahan nila. At eto na. Eto yung isang halimbawa na talagang tunay at totoo yung sinasabi ni Top 1. Bakit, mga kababayan? Kasi saglip na saluhin ni Bato de la Rosa etong si Garma kasi siya yung PNP chief that time, mga kababayan. Anong ginagawa ni Bato de la Rosa ngayon? Inilalaglag niya etong si Garma at itinatanggi niya yung mga sinasabi nitong si Garma. Sinasabi pa niya na wala siyang kaalam-alam dun sa motibo nitong si Garma kung bakit ito nagsasalita. Ibig sabihin, talagang inilalaglag na nila etong si Garma at hindi nila kayang protektahan etong si Garma na kasamahan nila na nag-implement ng ipinagbabawal na ng madugong pakikipaglaban nila sa ipinagbabawal na bato. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Garma na nakatanggap umano ang mga pulis ng 20,000 hanggang 1,000,000 piso bilang pabuya sa pagpatay sa mga personalidad na sangkot umano sa iligal na droga. Diba? Napakatindi. Ano yung sabi dito ni Alfredo? Nabawasan naman yung mga drug lord. Hindi nga eh. Bakit? Kasi unang-una, yung mga ipinatumba lang naman, di umano, mga kababayan, baka nga, di umano hindi ko naman sinabing tunay. Baka nga kalaban pa nila sa negosyo. Kasi nga, di ba, nagsalita nga si Jimmy Guban. Ano yung sabi ni Jimmy Guban? Sa kabila ng sunod-sunod na mga patayan, mga kababayan, sangkot pala sa ipinagbabawal na bato etong anak nitong si Digong, mga kababayan, at etong asawa ni BP Sara. Ibig sabihin, mga kababayan, ginawa lang nilang sacrificial lamb yung mga kababayan nating Pilipino na naiitumba noong mga panahon na si Duterte pa ang presidente. Sa kabila nun, sa likod nun, na sunod-sunod yung mga pagpapatumba sa mga kababayan natin, umiikot naman yung bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato. Ano po ngayon, mga kababayan, eto yung sinasabi dito ni Bato de la Rosa. Wala siyang alam sa mga sinasabi at inilalabas na mga revelasyon nitong si Garma. Ibig sabihin, inilalaglag niya ng tuluyan etong si Garma. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sa pagsisiwalat sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara, matatanda ang sinabi ni Garma na nakatanggap umano ang mga pulis ng 20,000 hanggang 1,000,000 piso bilang pabuya sa pagpatay sa mga personalidad na sangkot umano sa iligal na droga. Diba? Oh my goodness, mga kababayan. Expected na natin yan. Inaasahan na natin na itatanggi ni Bato de la Rosa yan. Kasi nga naman, mga kababayan, kailan pa naman umamin si Bato de la Rosa sa kanyang mga pagkakamali? Diba, kung tutusin, since siya yung PNP chief noong mga panahon na talagang sumiklab yung pakikipaglaban nila or madugong pakikipaglaban nila sa ipinagbabawal na bato, dapat lahat ng responsibilities pananagutan niya, mga kababayan. Lahat na magiging problema, lahat ng mga sunod-sunod na patayan, mga kababayan, lahat ng mga pagkakamali doon, since siya yung PNP chief, dapat pananagutan niya yon. At dapat kaya niyang sagutin lahat ng mga katanungan na itatanong patungkol sa paglabag sa karapatang pantao nung siya pa ang PNP chief. Pero ang ginagawa ni Bato de la Rosa ngayon, puro iwas. Kahit nga sa patawag ng Quadcom, ng Kamara, hindi siya makapunta. Tapos lahat ng ibinubulgar doon ng mga dati niyang kasamahan, mga kababayan, dati niyang kabaro, lahat pinapasinungalingan ni Bato de la Rosa. So ano pa nga asahan natin dito kay Bato de la Rosa? Natural, itatanggi niya yan, mga kababayan, itatanggi niya yan. At si Bongo, siguro, mga kababayan, sa mga susunod na interview ni Bongo, itatanggi niya din
etong expose or etong inilabas nitong si Garma patungkol po mga kababayan dyan sa reward system na yan, sa kota-kota system at dyan sa pagbibigay ng 20,000 kada ulo na mapapatumba sa ating mga kapulisan, mga kababayan. Ano po, so ngayon, maliwanag naman na itinatanggi ni Bato de la Rosa yung reward system, mga kababayan, sa ating mga kapulisan para ganahang magtumba ng mga kababayan po nating Pilipino na di umano'y nai-involve or sangkot sa ipinagbabawal na bato.